Nang makita ng knight ang paparating na mga kalaban, agad niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na maghanda. Inihanda rin ng Thunderstaff Squad ang kanilang mga sandata habang ang bawat Holy Knight ay pamwesto sa kani-kanilang formation. Paglapit ng mga fairies, sumigaw ang captain at iniutos ang sabayang pag-atake. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang mga trolls, dahilan upang ipahanda ng captain ang Thunder Ballestae. Agad itong pinaputok laban sa mga halimaw, ngunit dahil sa kakulangan ng bala, nakalusot ang ilan sa mga fairies at dito na sumiklab ang madugong labanan sa pagitan ng tao at halimaw. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Xylo ang labanan at napansing kumikilos ang Demon Lord ng may malinaw na estratehiya. Ngunit paglingon niya, wala na si Dota, naiwan lamang ang mensaheng nagsasabing kukunin nito ang loot mula sa Holy Knights, mag-isa. Agad na kumilos si Xylo at sumugod patungo sa mga halimaw. Paglapit niya, sunod-sunod niyang inatake ang mga fairies gamit ang mga pampasabog. Ilan sa mga fairies ang nagpakawala sa ere ng mga malatadpole na halimaw. Tinamaan man ng ilan ng mga archer, may ilan pa ring nakalusot upang umatake sa mga tao. Napansin nito ni Xylo at mabilis niyang pinasabog ang pinanggagalingan ng mga ito. Bawat halimaw na madaanan niya ay kanyang winasak hanggang sa wala nang matira. Sa kanyang harapan, nakita niya ang captain na agad lumapit kasabay ng pagdating ni Teorita. Tinanong ng captain ng goddess kung ano ang ginagawa nito roon at hinarap din si Xylo kung siya ba ang may kagagawan ng nangyari. Agad itong itinanggi ni Xylo, sinabing wala pa siyang kasunduan sa goddess. Nagtaka si Teorita sa sinabi niya, ngunit malamig na sagot ni Xylo, ayaw niya sa mga goddess at mas mabuting hanapin nito ang sarili niyang knight sa mga taong naroon. Ilang sandali pa, tuluyan nang nagpakita ang Demon Lord. Ayon kay Captain Kivia, ito ang ika-47th Demon Lord na kilala bilang AWD Gagi. Nang makita ng isang Holy Knight ang mga trolls, agad itong naglunsad ng pag-atake. Sinubukan man siyang pigilan ng captain, huli na ang lahat. Tumama lamang ang atake sa shield ng Demon Lord, inabsorb ito, at ibinalik pabalik sa kanila. Dahil dito, sinabi ni Xylo na kailangan nilang lumaban ng malapitan. Tinanong niya ang captain kung may battering ram sila, ngunit sinabi nitong ginagawa pa ang mga iyon sa First Capital. Sa halip, iminungkahi ng captain na gumamit ng Scorched Earth Seals habang malayo pa ang mga kaaway. Mariing tinutulan nito ni Xylo, binabalaang pasasabugin lamang nito ang buong lugar. Napansin din niyang hindi nila kayang ipagtanggol ang posisyon laban sa dami ng halimaw, kaya iminungkahi niyang umatras at lumipat sa silangan. Ngunit tumanggi ang captain at sinabing mananatili sila. Nag-init ang ulo ni Xylo at iginiit na naroon siya upang suportahan ang kanilang pagtakas. Dahil dito, napagtanto ng captain na isang hero si Xylo at mariing sinabi na para sa kanyang karangalan, handa niyang ialay ang kanyang buhay. Habang nagtatalo ang dalawa, isang malakas na atake ang biglang dumating na agad naman nilang naiwasan. Sa kanilang harapan, lumitaw ang isang napakalaking halimaw na insekto. Mula sa mga mata nito ay nagpakawala ito ng kakaibang atake, at nang tumama ito sa lupa, nagsulputan ng napakaraming malaipis na insekto na agad umatake sa mga tao. Kasabay nito, nakalapit na rin ang mga trolls, sinisira ang mga sandata at pinapatay ang mga Holy Knights. Inatake ni Xylo ang isang gorilla-type troll, sinaksak ito mula sa likuran, ngunit nabali lamang ang kanyang sandata, kaya pinasabog na lang niya ang halimaw. Samantala, isang grupo ng mga insekto ang nagpatamba sa mga sandata ng Holy Knights na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa buong lugar. Makikitang nakahandusay sina Xylo at Teorita, kapwa sugatan at halos wala ng lakas. Sa nanghihinang tinig, nakiusap si Teorite kay Xylo na gamitin na nito ang kapangyarihan niya, sapagkat kung hindi, mamamatay ang lahat ng naroon. Kahit duguan at hirap ng tumayo, mariin pa ring tumanggi si Xylo. Sinabi niyang hinding-hindi siya aasa sa isang goddess. Sa kabila nito, pinilit niyang tumayo at isinigaw ang pangalan ni Kivia, inuutusang gamitin ang kapangyarihan ng goddess at gumawa ng kasunduan. Ngunit walang sumagot. Natigilan si Xylo, bumalik sa kanyang alaala ang mga nagdaang pangyayari. Muling tinawag siya ni Teorita at kahit alam niyang ayaw siya ni Xylo at ng mga goddess, ngumiti ito at mahinahong sinabi na ibibigay pa rin niya sa kanya ang tagumpay. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tinanggap ni Xylo ang alok. Bilang kabayaran sa kasunduan, sinugatan niya ang sarili, humingi ng tulong kay Teorita, at ipinangako ang kanyang sarili bilang knight nito. Sa sandaling iyon, ipinagkaloob ni Teorita ang kapangyarihan ng isang goddess. Habang nasa ilalim ng kasunduan, bumalik sa alaala ni Xylo ang isang dating goddess na minsan na niyang nakasundo. Pagkatapos, tinanong siya ni Teorita kung anong klaseng blessing ang kanyang nais at sa mga mata ng goddess, makikita ang refleksyon ng napakaraming espada. Napakaraming halimaw ang sabay-sabay na lumapit kina Xylo at Teorita hanggang tuluyan na silang mapaligiran.
Sa sandaling iyon, kumilos na si Theorita, ang Goddess of Swords. Mula sa kalangitan, umulan ng mga espada na walang awang bumulusok sa mga halimaw. Dahil sa ipinamalas na kapangyarihan, hiningi ni Theorita kay Xylo ang papuri at isang haplos sa ulo. Ngunit tumanggi si Xylo at malamig na sinabing tapusin muna nila ang kanilang trabaho. Kumuha siya ng isang espada at ibinato ito sa mga halimaw, saka humiling pa ng mas marami na agad namang ipinagkaloob ni Theorita. Sunod-sunod niyang inihagis ang mga espada na nagdulot ng malalakas na pagsabog sa paligid. Dahil dito, nakabangon si Kivia. Inutusan siya ni Xylo na umatras at isama ang mga sugatan, ngunit galit itong tumanggi. Mariing sinabi ni Xylo na kung nais nitong mabuhay, kailangan nitong sumunod, at kalmadong idinagdag na siya na ang papatay sa Demon Lord, bagay na ikinagulat ni Kivia. Naghanda si Xylo para sa huling laban. Kinuha niya ang ilang espada, binitbit si Theorita, at walang takot na humarap sa Demon Lord. Sa kanilang daraanan, sinalubong sila ng mga halimaw. Iminungkahi ni Theorita na siya ang tumapos sa mga ito, ngunit pinigilan siya ni Xylo. Ipinaliwanag niyang kahit ang mga goddess ay may hangganan, kapag pinilit nila ang sarili, mas mabilis na nauubos ang kanilang apoy. Ang plano, aniya, ay dapat ipagkatiwala sa Knight. Tahimik na pinagmamasdan ng Demon Lord habang mabilis na pinapasabog ni Xylo ang mga halimaw sa kanyang daraanan. Sa bawat galaw, tinatamaan niya ang mga ito ng walang patlang. Tumalon siya ng napakataas at tuluyang nakalapit sa Demon Lord. Unang umatake ang halimaw, ngunit naiwasan ito ni Xylo. Gumamit siya ng sunod-sunod na talon sa katawan ng Demon Lord hanggang makapwesto sa ibabaw nito, sa kanya ibinato ang espada at pinasabog ito. Dahil sa matinding pinsala, muling naglabas ang mata ng Demon Lord ng kakaibang enerhiya, at biglang lumitaw ang napakaraming fairies at trolls. Sa pagkakataong ito, pumayag na si Xylo na umatake si Theorita. Muling nagpaulan ng goddess ng mga espada, nilipol ang mga halimaw. Muling tumalon si Xylo upang harapin ang Demon Lord. Habang nasa ere, naglabas si Theorita ng isang napakalaking gintong espada. Pinainit ito ni Xylo at buong lakas na pinakawalan patungo sa malaipis na Demon Lord. Bumaon ang espada sa katawan nito at nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Ngunit kahit sugatan, buhay pa rin ang Demon Lord. Muling umatake ito sa dalawa at walang pag-aatubiling hamarang si Xylo upang iligtas si Theorita. Agad na ginising ni Theorita si Xylo matapos itong mawala ng malay sa pagsagip sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating si Dota at walang preno siyang tinanong kung ano ang ginagawa ni Xylo. Napansin naman ni Xylo ang dala nitong Scorched Earth Seal, kaya agad niya itong kinumpronte kung nagnakaw na naman ba ito. Nautal na naman sa pagpapalusot si Dota, at sa pagkakataong ito ay hinayaan muna siya ni Xylo. Kinuha ni Xylo ang ninakaw na kagamitan, inactivate ito, at tumalon ng mataas bago sinipa ang seal diretso patungo sa Demon Lord. Kaagad niyang binitbit sina Dota at Theorita palayo sa lugar. Ilang sandali ang lumipas, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid at doon tuluyang nagwakas ang laban. Tuluyang napatay ang Demon Lord. Isa-isang umatras ang mga fairies matapos tuluyang mapuksa ang Demon Lord. Samantala, humiling si Theorita na purihin at haplasan ang kanyang ulo bilang pasasalamat sa tulong na ibinigay niya kay Xylo. Pinuri naman siya ni Xylo, ngunit tila hindi pa ito sapat para sa goddess, kaya umiling pa siya ng dagdag na papuri. Ihahaplos na sana ni Xylo ang ulo ni Theorita nang bigla siyang mapahinto, binalika ng alaala ng kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, dumating si Captain Kivia. Agad niyang nakilala sina Xylo at Dota bilang mga kriminal na may pinakamataas na antas. Mariing sinabi ni Kivia sa goddess na ang hero na ito ay ninakaw siya at gumawa ng kasunduan ng walang pahintulot. Ngunit nagsalita si Theorita at kalmadong sinabi na ang lahat ng ito ay bahagi ng destiny. Buo ang kanyang paniniwala na ang kanyang knight, si Xylo Forbarts, ang taong papatay sa mga Demon Lords. Dito na isiniwalat ni Kivia ang tunay na krimen ni Xylo, ang pagpatay ng isang goddess. Isang revelasyong lubos na ikinagulat ni Theorita. Isang paglilitis ang nagaganap kung saan ipinapaliwanag ni Xylo na ang inaasahan niyang reinforcement sa isang labanan ay hindi dumating. Dahil dito, tinanong siya ng hukuman kung bakit nakipaglaban siya kasama ang kanyang goddess ng walang palem, isang desisyong nauwi sa pagkatalo ng kanyang Holy Knight unit. Mariing itinanggi ni Xylo ang paratang at iginiit na kumilos siya base sa isang official order. Ngunit iginiit ng hukuman na walang anumang record na magpapatunay nito. Nagpatuloy ang paglilitis at anuman ang ipaliwanag ni Xylo ay tila hindi ito pinaniniwalaan. Nang tuluyang ibinunyag ang paratang na pinatay niya ang kanyang goddess na si Senerva, makikita ang matinding pagkagulat sa mukha ni Xylo. Inamin niyang ginawa niya ito dahilan upang magalit ang mga taong naroon.
Sinubukan niyang magpaliwanag, wala na raw ibang paraan. Si Senerva mismo ang pumili na ipaglaban ang buong team, ngunit dahil sa labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan, umabot siya sa hangganan. Nang manghina si Senerva, ipinaliwanag ni Xylo na doon nagsisimulang sirain ng Demon Blight ang isang goddess. Upang maiwasang makuha ng Demon Lord ang kapangyarihan nito, napilitan siyang patayin si Senerva, isang desisyong ginawa niya habang nakangiti pa rin ang goddess. Gayunpaman, hindi pa rin ito pinaniwalaan ng hukuman. Sa halip, inakusahan pa siya na pinatay ang goddess dahil sa pagwawala nito. Galit na galit si Xylo at mariing iginiit na sinasabi niya ang katotohanan, kapag nakuha ng isang Demon Lord ang kapangyarihan ng isang goddess, magiging lubhang mapanganib ito. Alam ito ni Senerva, kaya siya mismo ang pumayag sa sakripisyo. Dahil sa patuloy niyang pagsigaw ng katotohanan, pinigilan si Xylo at pilit na pinadapa. Sa pagtingin niya sa mga taong nasa harap ng hukuman, doon niya napagtanto na ang lahat ng ito ay isang setup. Sa loob ng kanyang isipan, nangako siya sa sarili na hahanapin ang taong nagplano ng lahat ang nagkanulo sa kanya at sa kanyang knights, ang responsable sa sinapit ni Senerva. At sa sandaling iyon, isinumpa ni Xylo na papatayin niya ang taong iyon.